What's up sa inyong lahat mga kaparing, bago pong lahat, don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page na Mr. Realytics. At bago po ang lahat ay shoutout po at binabati ko po kayong lahat, especially po sa ating mga kababayan sa ibang bansa na palagi pong pinapanood ang atin pong mga video. Ngayon po ako po ay sobrang nagtataka kung bakit karamihan po ng mga ini-interview na puro paninira o mga negative po ang binabato kay Mayor Vico sa social media po na ini-interview po ng mga Facebook page. So lahat po ng mga ini-interview nila ng mga senior is puro paninira po kay Mayor Vico. So nagtataka po ako, bakit ganun? Wala naman pong masama na magpahayag po ng opinyon, magsabi po ng kung ano pong yung kanilang nararamdaman. Pero sana naman, no? Pero sana po, magbase po tayo sa katotohanan. Wag po tayong magbitiw ng mga paninira. Wag tayo magsabi ng mga paninira kasi marami po mga nagsasabi na itong mga ini-interview daw po ng mga senior is binabayaran tapos may script. Diba nagkaroon na nga po ng issue na yung isang PWD ay kinausap po na para siraan si Mayor Vico kapalit po ng bigas. So marami pong naniniwala na yung mga senior po na ini-interview nila tapos yung iba naka-blur pa yung mga muka is baka binabayaran daw at baka may mga sariling script. So ito po, papanoorin po natin. Hindi ko na po kasi mahanap no yung original yung video po nito. Kaya ngayon ang gagawin natin ay papanoorin na lang natin sa isang pro Vico vlogger na ang ating kaibigan na si Kaparokya TV. So yun, isa rin po siyang solid na pro Vico vlogger po. Yan. So papanoorin po natin sa kanya yung sinabi po exactly nung senior, nung matanda po ni Lola tungkol po kay Mayor Vico. So ito po, panoorin po natin. Lahat ng sitwasyon nangyari ganito po kasi ito tapatan tayo lahat ng senior dito sa buong Pasig inalis ni Mayor Vico ang sweldo, allowance at lahat ng request namin hindi na nakakarating. Doon pa lamang po tayo sa sinabi ni Lola na lahat daw po ng senior sa Pasig tanggalan ni Mayor Vico ng allowance ng pension. Paano po nangyari yon? Magpakita po tayo ng ebidensya no patungkol po dyan. Hindi po yung ganyan. Magpakita po tayo ng ebidensya na totoo po yung sinasabi ninyo. Kasi yung video po, napanood ko yung video niya, pero hindi ko na nga po mahanap. So hindi po ako sigurado At marami po mga nagko-comment dito sa video po ni Lola na parang nagbabasa nga daw po ng script, parang scripted. Paano po nangyari yun? Samantalang nag-expand pa po ang pamamahagi ng mga benepisyo sa mga senior. Kumbaga, ginawa na po ni Mayor Vico na lahat po ng 80 years old pataas to 100 pataas ay makakatanggap po ng pensyon galing po sa LGU which is 1,000 per month. So paano po nangyari na lahat ng mga senior ay nanggalan ni Mayor Vico ng allowance? So paano po nangyari yun? Magpakita po tayo ng ebidensya. In fact, nagkaroon pa nga po ng kung saan ay lahat po ng mga kasama sa SSS ay kasama pa rin po sila sa mabibigyan po ng pensyon dito po sa LGU. So, 'di ba sa ibang mga lugar pag kasama ka sa SSS ay hindi ka na pwedeng bigyan. So, dito sa Pasig, ang ginawa po nila Mayor Vico ay kasama na rin po maging yung mga miyembro po ng SSS. So, doble po. So, mabibigyan na po sila sa SSS tapos mabibigyan pa sila ng pensyon ng LGU. So, paano po nangyari na lahat po ng mga senior po natin ay natanggalan po ng allowances? So, paano po nangyari yon? Magpakita po tayo ng ebidensya na ginawa po talaga yun ni Mayor Vico, di ba? Pero one time nag-request ng Kiman sir, one day lang, all the time approved. Nasa amin na ng office. Nagagamit na pero kay Mayor Vico, since na umupo po siya, hanggang ngayon pati sweldo, pati allowance namin, nothing at all. Kaya kay Ma'am Sara, request namin agad-agad. At si Ma'am Sara napakabait. Lahat ng request ng lahat ng senior ng Bangbang or other Pasig na ibibigay ni Ma'am Sara. Pero kay Mayor, nothing. Kami nga lang, masama loob na kay Mayor kasi yung aming sabing ba yun? Selected lang ang binigyan. Kaya kung sakali lang si Ma'am Sara lahat na bibigyan, walang pinipili, lahat na taga-Pasig ay pagbibigyan at Okay, sabihin na po natin na wala po talagang natanggap si Lola na pensyon galing po sa LGU. Well, kung ikaw po ay wala pa sa edad na 80, hindi ka po talaga makakatanggap kasi ang required age po kasi dyan para makatanggap ka ng local pension po galing ng LGU is dapat ikaw ay nasa 80 years old po pataas. Actually, nasa mga 90 pa nga po yun ang mga una, diba? Pero nag-expand po sila Mayor Vico, ginawa po nilang 80. So, asahan po natin na sa mga susunod pong taon na i-expand pa po nila ito para yung edad
edad ay bumaba pa ng bumaba hanggang sa umabot ng 70. Kasi ngayon ay bumaba nga po ang edad na required po to 80. So patuloy po ang pag-expand nila Mayor Vico. Siguro maiintindihan din po natin si nanay kasi baka nga hindi niya po alam na ang required po talaga na edad para po makatanggap ng pension is 80 years old. Siguro wala pang 80 si nanay. Halata naman po no, sa kanyang itsura, mukhang medyo bata-bata pa siya. Mukhang nasa mga edad 60 plus, so ganoon, mga 70. So hindi pa po siya pasok no, kung totoo nga po talaga yung sinasabi niya. So hindi pa po siya pasok kung may katotohanan man po yung sinasabi niya. Regarding naman dun sa sila po ay natanggal daw sa trabaho, hinanggalan ng trabaho ni Mayor Vico, paano? Ano pong karapatan, ano pong kapangyarihan ni Mayor Vico na magtanggal po sa kanila sa trabaho? Anong kapangyarihan ni Mayor Vico na tanggalin po sila sa trabaho? Paano po nangyari yon? Magagawa po ba ng isang mayor na tanggalin kayo sa trabaho? Syempre, kumpanya po ang gagawa niyan kung saan kayo nagtatrabaho, di ba? Silang may karapatan na magtanggal sa inyo, hindi po obligado yan. Hindi yan sila inuutusan ng isang mayor para tanggalin nyo sila, di ba? Medyo duda po ko no? Malabo po Paano po nangyari na lahat daw po ng mga senior dito sa Pasig ay inalisan daw po ng allowances at pension? Paano po nangyari yun? Diba magpakita po sila ng ebidensya na ginawa talaga ni Mayor Vico yun. Kasi kung ginawa ni Mayor Vico yun, marami mga Pasigueño po magagalit. In fact, nag-expand pa nga po sila, diba? Nung February 17 lang po ito, nag-expand po ang local government po ng Pasig under ni Mayor Vico. Sa kanilang expansion, yung mga beneficiary po ng SSS ay makakasama pa rin po na makakatanggap ng pension galing po sa Pasig. So, paano po nangyari yun? Magpakita po tayo ng ebidensya na magpapatunay po ng claim ni nanay, no? Napanood ko po kasi yung original video nito, pero ewan ko lang kung na-delete na. Marami po mga nagko-comment doon na parang nagbabasa lang ng script si nanay. Parang, alam mo yun, parang naturuan lang po siya para sabihin, no, yung mga paninira. Si Mayor Vico, gaya po ng nangyari doon po sa PWD na kung saan ay kinausap yung PWD na sabi, galing daw po sa kampo nila Sara Diskaya. Di ko po sigurado At sabi doon na tuturuan daw yung PWD magsabi ng mga kasinungalingan, kasiraan kay Mayor Vico kapalit po ng bigas. At hindi nyo po ba nahalata? Hindi nyo po ba napansin na halos lahat po na puro paninira, na halos lahat po na mga ini-interview nila na puro paninira kay Mayor Vico ay mga senior. Mga senior po karamihan. Tapos, doon pa sa isang Facebook page, puro mga senior din po yung mga ini-interview doon na puro paninira kay Mayor Vico, pero naka-blur yung mga muka. So, hindi makikita. Paano natin mapapatunayan na ito ay lehitimo? Naka-blur nga yung muka. And then, after ng ilang week, napansin ng mga tao, nakita ni Mayor Vico, bigla pong nawala yung Facebook page na yon. Paano po nangyari? Yung The Journal of Pasig, bigla pong naglaho. Bigla po nag-deactivate yung Facebook page. Ewan ko kung ano po nangyari doon. Pagkatapos, eto na. Yung mga ini-interview nila mga senior is hindi na po naka-blur yung mga muka. So, pinapakita na po talaga nila. Pero, yun nga lang po, medyo sablay po tayo sa ilang mga sinasabi po ng mga senior natin. Magpakita po ng ebidensya na totoo. No, yun po. Yun lang naman po yung kailangan Magpakita po tayo ng ebidensya na totoo po yung sinasabi ng mga ini-interview ng mga kalaban ni Mayor Vico na puro paninira po laban kay Mayor, diba? Magpakita po sila ng ebidensya. Hindi ko po sinasabi na bayaran si nanay o scripted yung kanyang ginagawa. Based lang po iyon sa mga nagko-comment po doon sa video na iyon. Para sa akin lang po para maniwala ang mga tao, ang mga Pasigueño, magpakita po tayo ng ebidensya. Ebidensya po ang kailangan natin. Kahit sino po pwede po magsinungaling. Kahit sino pong tao ay pwede pong manira. Para mapatunayan po yung mga binibintang mo, magpakita ka po ng ebidensya na totoo yung mga sinasabi mo. Kahit sino po pwede magsinungaling. Kahit sinong tao. Basta't bayaran mo lang, kausapin mo na ito sasabihin mo, tuturuan mo, kayang-kaya po nilang gawin yun. Wala hong masama na maglabas ng opinion. Wala hong masama, karapatan po natin yun. Pero sana po, samahan po natin ng mga ebidensya para makumbinsi po natin yung mga tao na totoo po yung sinasabi natin na huwag iboto si Mayor Vico. Kasi nga, may mga ebidensya kayo. Pero hanggat wala po kayong ebidensya na nilalabas at lagi po kayong bumabase sa mga sinasabi po ng mga ini-interview ninyo na wala pong katiyakan kung sila po ay mga lehitimo o hindi po naturuan base po, no? Wala po talagang maniniwala. Again, hindi ko po sinasabi na si Lola po ay nabayaran o naturuan, no? Base po sa mga nagko-comment po sa original video kung saan sinasabi nila na scripted at nabayaran si Lola, which is hindi naman po natin sila masisisi kasi gawa nga po ng nangyari doon sa PWD na inamin mismo ng PWD na siya po ay kinausap
para siraan si Mayor Vico kapalit ng bigas. So dun pa lamang po nasira na yung reputasyon ng ginagawa po nila na pag-i-interview po sa mga senior at sa mga PWD na ang katotohanan pala sa likod nun ay merong kapalit na bigas. At ayon pa sa report ng DSWD, isinagawa daw po yung interview dun daw po sa loob ng compound na pagmamayari po ng kalaban ni Mayor Vico. So doon pa lamang po duda na ang mga tao kung totoo nga ba yung sinasabi pa yung mga patuloy na binabanggit ng mga senior na ini-interview po nila. Again, para mapatunayan po yung mga binibintang nila is magpakita po sila ng mga ebidensya. Yan po yung nakakalungkot sa bansa po natin. Siraan pa nga yan. Ewan ko ba, kailan po kaya magkakaroon ng maayos, tahimik at malinis na politika dito sa bansa natin? Yung tipong kampanya lang. Latagan ng mga plataforma, ilatag nyo yung mga plano nyo, yung mga gusto nyong gawin, 'di ba? Magpakita kayo ng mga nagawa nyo. Okay, go po tayo dun. 'Di ba? Mag-interview po kayo ng mga tao na natulungan mo, ba bilang dagdag puntos po sa iyo, 'di ba? Kung sakali sasabihin ng taong ito na ay itong kandidatong to napakabait kasi marami itong naitulong sa akin nung ako nagkasakit, etc. Pero kung sisiraan po ng ini-interview mo yung kalaban mong kandidato, ibang usapan na po yun. Kailangan mo na po magpakita ng mga ebidensya na magpapatunay doon para maniwala yung mga tao, 'di ba? So sana po sana magkaroon po tayo ng politika na walang bangayan, walang siraan. Tayo po ay tumakbo para sa mga taong pinaglilingkuran po natin. Tayo po ay tumakbo hindi para sa kung sinong politiko, para po tayo sa mga Pilipino. Kaya dapat ang serbisyo po natin ay para sa mga Pilipino. Hindi yung kanya-kanyang siraan tayo, kanya-kanyang awayan tayo sa politika. Kung sino pa yung mga nasa pinakamataas na posisyon ay sila pa ang mga nag-aaway-away. Nagkakawatak-watak po yun. Naghahati po ninyo ang sambayan ng Pilipino. Imbes na tayo po dapat ang maging ehemplo para magkaisa ang buong Pilipinas. Hindi po nangyayari, hindi ho ganun eh. At nakikita po natin yun sa kasalukuyan. Kung sino pa yung mga nasa pinakamataas na posisyon ay sila pa mga nag-aaway. Nagkaroon po tayo ng mga leader na magkakampi. Kala po natin magkakaisa na tahimik na ang politika pero hindi. Sila pa nag-aaway-away. Kaya napatunayan po natin na sa politika wala pong permanente na magkakaibigan. Lahat po temporary lang. At napatunayan po natin dito na lahat po ng mga politiko ay wala pong pagkakaisa. Dahil kahit magkakampi, nagbabangayan, nag-aaway, etc. kanya-kanyang siraan. Nakakalungkot lamang po. Nakakalungkot lang kasi ang apektado po dito ay ang mga tao. Kaya ito nakikita po natin na yung mga Pilipino nagkakawatak-watak po, kanya-kanyang siraan din po, kanya-kanyang away, bangayan sa social media at meron pa nga pagkakataon na dahil po sa politika nagkaroon po ng away kahit po sa personal. So yun po, sana po sa mga darating na halalan bago po tayo magtapos mga kapareng ipagdasal po natin na sana dumating yung panahon na maging tahimik at malinis, maayos po ang sistema ng politika po sa atin na sana po magmula po sa ating mga leader, sa ating mga nakaupang opisyales, sa mga ating politiko ang kapayapaan at kalinisan, kaayusan at kagandahang asal.